Ay, magandang araw po. Muli, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Soldar. Kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw sa iyo. Magandang araw po sa lahat nating mga nakikinig, ating mga mahal na mga kababayan sa iba-ibang parte ng mundo, dito naman sa ating bansa, karamihan magsasali dito sa rally. At ipapakita kay Marcos na siya ang numero 1 magnanakaw sa ating bansa, mga kababayan. So, sa September 21, sama-sama lahat ng mga Pilipino. At para ma-anticipate ni Marcos, ito si Marcos, puro na lang propaganda. Akala niya, pag tinanggal niya si Romualdez, ay babaling. At mag-give up yung mga ibang taong bayan at magiging hero siya dahil tinanggal niya si Romualdez. Hindi po yan nangyayari, mga kababayan. Ito, pakita natin muna na pinilit niya si Romualdez na bumaba sa pwesto para masalbar niya yung sarili niya. Kasi siya talaga ang mastermind ng corruption sa ating bansa. Sila Romualdez, mga utusan lang niya yan. Ito, pakinggan natin ito. Ito ba yun? Yes. A shakeout looms in the house of Martin Romualdez as Martin Romualdez prepares to step down as speaker. At haka-haka si Isabela Bojedi has emerged as the frontrunner to succeed him with the president's go signal already secured. Pero yan, haka-haka, Sek. Meron tayong speech. Hindi na ngayon haka-haka at pinatawag shorten ng session at pumunta si Martin Romualdez sa Malacanang. Pinatawag ni Marcos at pinakiusapan na bumaba na. At ito ang speech ni Martin. Kunyari, ay para masalbar ang institusyon. Pero ang totoo niyan ay talagang pinakiusapan siya na, pinsan, pagbigyan mo naman ako, magsakripisyo ka para sa akin kasi pagka hindi kita mapapababa, ako ang yayariin ng taong bayan. Pero maniniwala ba ang tao na si Martin ang talagang mastermind nitong lahat na corruption? Hindi po maniniwala. Ikaw ang mastermind, Marcos Jr. Pero pakinggan natin itong speech ni Martin Romualdez. Recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. Okay.
Okay, so yun po ang speech. So, Pag-resign. kawawa naman yung Brad ko. At kumpare ko. Victim. He is a victim of Marcos getting away from it all. He is a sacrificial lamb para lang masalbar ang ulo ni Marcos. Dahil ang taong bayan, natatakot na si Marcos na kung rally na dyan at isisigaw na Marcos alis dyan, ay sigurado na mapilitan siya. Pero para ma-ease ang burden or para kunyari, mahilo ni Marcos yung sitwasyon, Para mapakalma. para mapakalma ang tao, sinakripisyo niya si Speaker Romualdez. Pero dito, ano yan, magandang optics ba itong pag-resign? Wala rin, kasi alam na ng tao na si Martin Romualdez, mga kababayan, ay sugo lang yan. Utusan lang ni Marcos yan. Lahat, kayo ba naniniwala na lahat ng gawain ni Martin ay walang basbas ni Marcos? Una, yung PI. Ano ba yung PI? People's Initiative. People's Initiative. Oh, do you really think na walang basbas kay Marcos yun? Nagreklamo si Subiri. Kunyari, pinapasipay sila pero tuloy pa rin yung PI. Oh. Kung hindi na lang umalma si Amy doon, hindi natuloy yun at hindi nagkabistuhan na napakaraming pera na pinamudmod. Oh, pero sino ba? Kaya bang gawin ni Romualdez yun by himself kung walang utos ni Marcos? Pangalawa, ito, ipakita natin. Ito po yung pinost ko sa aking Facebook. At basahin po natin. Mukhang dumating na ang araw ng traidoran traidorin ni Marcoy Jr. ang pinsan niya na si Speaker Martin Romualdez. Umuugong na balita na bukas, meaning to say ngayon, at pinalitan na nga, ay idideklarar na bakante ang posisyon ng speaker. At mukhang ang papalit ay ang pangalan na Boji D, congressman ng Isabela. Napakawalang hiya. Napakawalang hiya. Ito ang maraming sinasabi ng mga kaibigan ni Martin. Napakawalang hiya. Itong si McCoy Jr. na ito. Oo, alam natin, maraming akusasyon kay Martin Romualdez tungkol sa PI, sa pagpa-impeach kay VP Sara at ngayon naman tungkol sa corruption. Subalit, ang katunayan, lahat na ginawa ni Martin ay may basbas at utos ni McCoy Jr. Lahat ng ginawa ni Martin at Saldico, alam ni McCoy Jr. yan. At di umano'y may mga nagsabi pa kung may kinita mang pera sila Saldi at Martin, malaki di umano'y parte ni McCoy Jr. Kaya di bali na ang pagpipinsan at pagkakaibigan ni Martin at ni McCoy. Para maligtas lamang siya, gagawin ni McCoy Jr. ang pagtraidor kay Martin upang manatili siya sa pwesto. Sakripisya lamang si Martin dahil takot na si McCoy Jr. sa pagbagsak niya sa poder dahil sa sobrang galit na ng mga taong bayan at magsagawa ng matinding rally sa September 21 para pagsabihan
na bumaba na si Marcos Jr. sa poder. Sinakripisyo niya si Speaker Romualdez na tanggalin sa pwesto para masabi niya, oh, tingnan nyo, ginawa ko ang hiniling nyo. Pero maniwala ba ang taong bayan na si Romualdez ang ulo ng katiwalian? Hindi ba si Martin ay sugo mo lang, Marcos Jr.? Ikaw naman talaga ang mastermind sa lahat ng korupsyon sa bansa. Di mo niliquidate ang 4.5 billion na confidential at intelligent funds. Di mo niliquidate ang gastos mo sa dami-dami mong biyahe. Ikaw pa ang pumirma ng General Appropriations na nagbigay ng trilyong pera na nirelease sa flood control funds. Kung inayos mo at pinag-aralan mo ang budget, walang pera na ma-release ng flood control funds at wala sanang malustay na Ghost at Imperial Flood Control Project. Ikaw, McCoy Jr., ang mastermind sa flood control projects. And for hiding the truth and the real thing that happened, you betrayed your cousin and best friend Martin na siyang inutusan mo na gumawa ng dirty work for you and you just keep quiet when in fact you are the real culprit in this kabulastugan ng nangyari sa ating bansa. Dahil ikaw Ay makasarili. ay makasarili at napaka-selfish. You betrayed the Speaker, you betrayed President Duterte, whom you ordered to be who ordered na ipalibing ang tatay mo, your rotten father. You betrayed many other people who help you, including Governor Chavit Singson at many others. Kaya ang sigaw ng lahat ng mga rally sa September 21, Marcos resign, Marcos alis dyan. Yeah. Okay. Si Boji D, wala namang experience yan to head so much, but mabait na tao yan. Napakakaibigan ko yan. Way back, kasabay ko yan. Pero is he the right person to lead the divided house, the destroyed House of Representatives? Will he be able to order those people na mga nakasira kay Speaker, yung mga TRICOM, yung mga Quadcom, yung si Barbers na spokesman ni Speaker? So paring Eli, yun po ang narinig ko sa mga taong bayan at yun din ang isinishare ko na si Martin Romualdez, alam na, maraming galit, daming galit niya. Pero wala namang katuturan yung galit dahil si Martin ay inuutusan. Lahat naman ng ginagawa nitong si Martin Romualdez ay utos ni Marcos Jr. O ano masasabi mo dyan, paring Eli? Pero dito, ang punot dulo ay yung kanyang pag-resign, no? Ito ba ay magpapakalma? At ito ba ay lulutas sa, sabihin natin, sa problema sa corruption? Kasi sa ngayon, ang binabanggit ka, 90% ng mga kongresista talagang kaya. So, lumilitaw, labag sa loob nila yung pagbabago ng liderato dyan sa House of Representatives. Okay. At parang bilang pagsunod Pero ang dito tanong, kay Marcos. Ang tanong naman, pinalitan. Okay. Itong si Boji D, will he solve the problem? Will it change the system? Ito nga si Boji D, malita ko may mga pending cases din sa korte. Sa ombudsman. Sa ombudsman. Ito nga, talagang lang ito, camouflage lang. Pero Pakitang tao lang. Pero sa Jing dito, ewan ko lang, paano kaya? Ito, bad news po ito sa mga kongresista dahil sa
ito pong si DPWH Secretary Vince Dizon ay iniling na sa Kongreso na i-scrap yung funding for local flood control projects. So, mawala ng delays. Pero, ano ibig sabihin nito? that will be that will be a test of time. Kasi nasa NEP na yan eh. Pero parang ipinilig pwedeng baguhin pa. So, kung nasa NEP na yan, revise nasa Kongreso na yan. Kung talagang doon pa lang sa APRO, ay tanggalin na nila yung allocation sa flood. Pwede i-realign. Tulad ni Barbers, yung yata nagbigay ng malas kay Speaker eh. Yung nagpapupunta kay Vicky Bello, nagpaayos ng mukha niya na spokesperson dyan. Yun na nagpapasira kay Speaker lahat. Pati. Oh. Kaya tuloy na pulaan. Pero, alam mo, ito ang matindi pare. With a weak leadership now, with many congressmen na hindi naman loyal kay Bujidi, napilitan lang silang bumaba, pwede na namin i-file yung impeachment against Marcos. Magkahanda na yung impeachment complaint namin eh. I'm sure marami nang hindi aangal dyan na i-impeach natin si Marcos. Unang-una, tinraidor nila si Speaker. I'm sure Speaker will not ganun lang yan ngayon ng niya. Kunyari, subservient siya kay Marcos. Pero alam mo, ang tao, mayroon niyang sakit sa loob na hindi niya makakalimutan. Anong masasabi mo, Pangeli? Talagang ay hirap kasi talaga, di ba? Grabe rin kanyang ginawa. Malaki lang sampal sa mukha ni Speaker yung ginawa ni Marcos. Wala namang ibang makakagawa because I spoke to a lot of congressmen. They are still supportive of the Speaker. Dapat ka talaga ang nag-resign si Marcos, hindi si Speaker. Kasi kung wala si Marcos, wala rin naman yan si Speaker. Pero kung nandiyan si Marcos, wala si Speaker, ang taong bayan, si Marcos pa rin ang tutumbukan ng galit because he is the mastermind of all corruptions in our country, mga kababayan. Tapos ang corruption, lumatay pa sa Senado. Nilari pa ni Marcos na si Soto ang naging presidente ng Senado. At tingnan mo ngayon, nag-alboroto ang mga matitino na mga membro, mga oposisyon. O pakinggan natin. Senator Alan. At pinapakita dito kung gaano kabobo itong Soto na ito na ba sa Senate President. Sila most guilty. Ang pwede sa Witness Protection Program, yun, not the most guilty. Ayun ang sinasabi ng batas. Anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensyahan nyo. Pag ganun, pagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Thank you. Yeah, Mr. President. What is the pleasure of the Minority Leader? Yeah, Mr. President, because I mentioned some of that, may I be allowed to interject? And then, of course, it is the pleasure of the Senate President if he wants to answer again. The Minority Leader is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una, Mr. President, sa rule, verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama.
with concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, I don't take it against the Senate President nung unang araw na pag-upo niya. Kasi unang-una po, kakapalit lang ng Senate President. Pangalawa, tumawag yung speaker, nagkaroon ng debate. Having said that, it is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba, primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. But of course, he represents the Senate. So when the plenary decided to put him in Pasay City Jail, ang makakalift po niyan, hindi po yung committee, hindi po yung Senate President, it's the plenary. So we violated our rules. That's why we stood up to correct. Okay, let me go now to the Witness Protection Program. Let me first mention, I love the humility of the Senate President in the sense na sinabi niyang opinion niya yon, and of course the Constitution guarantees him his opinion. But let us remember, Senator Tito Soto before Monday gave the opinion of a senator. But after Monday, he's giving the opinion of the Senate President. There's a thin line between the opinion of the Senate President for the Senate and the opinion of Senator Tito Soto. Both are valid. He always studies. He always knows what he's talking about. But magkaiba po yun eh. Magkaiba yung dinidebate ko siya sa opinion niya at yung opinion ng Senate President bilang Pangulo ng Senado. So for example po, Mr. President, and let me address then Senator Kiko, although in a sense it's none of my business because he was manifesting that in the Blue Ribbon Committee. Iba po ang Witness Protection Program, Section 3, Admission in the Program. Iba po yung Section 10, State Witness. Iba po yung Section 17, Discharge of a State Witness. Yung pong sinasabing he does not appear to be the most guilty, yan po ay tatanggapin natin pag state witness na wala po tayo doon. Nandun pa lang tayo sa Section 3 protection. So let me make that clear ha. Kasi po ang nasabi ng Senate President, paano yun yung perception ng tao, most guilty sila. First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. Di ba? Napakagaling naman ng Diskaya na pati BICAM, pati budget, pati everything, sila ba nagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas? Di ba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila, pero it is very much possible na may mastermind behind them. At hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, ano pa? Wow, Sims, etc. Ibig sabihin nun, kasama din sila. Pero kung ginagawa din ng Sims yun, ginagawa din ng Wawaw, maaring individual racket yun, maaring meron pong mastermind. Maaring nasa DPWH yung mastermind. Maaring nandito sa Senado, maaring nasa Kongreso, maaring napakataas ng posisyon. Hindi ko po alam. Ito si Soto kasi, he delves things based on his experience and what he heard from people. Wala talaga siyang formal studies of the law. So kung narinig niya, akala niya, yun na yun. So, inaakusa niya yung Diskaya na hindi daw pwede. Kinausap niya si Actually, unethical yung ginawa niya eh. Kinausap niya si Secretary Remulla. Well, he should not have spoken because may mga kaso
na dapat ang Senate President should be neutral. Pero kinausap niya, it shows tuloy na talagang naging bias siya dahil itong Diskaya, dinideclare niya na most guilty when in fact wala pang paglilitis. Hindi pa nalitis yung kaso kung sino ba ang mastermind. Sino ba ang nasa behind ni Diskaya? Because paano mo ma-determine yung most guilty kung hindi pa kita lahat? Pero pinagsasabi niya na most guilty ang Diskaya, hindi daw qualified at nag-agree siya at saka walang batas na ang maging testigo sa Witness Protection Program ay magsusoli. Walang ganun. There is no provision in law. So, napaka-kumag talaga nito si Soto. I mean, with due respect. Kasi masyado siyang bias dahil gusto niya maging presidente yung anak ng kapatid niya, yung pamangkin niya. Gusto niyang maging bias dahil kalaban. Tapos na yung politika. Even Bico has already even considered it as tapos na, pinakompli na yung nangyari sa 2025 election. So bakit masyadong mainit ito si Soto sa mga Diskaya? When there were 15 names other than the Diskaya. Si Diskaya, Wawaw at saka yung Sims pala nga ang naimbestiga. Tsaka yung Kirante. Paano yan sila Berjola? Sila Mormo? Ang dami pa dyan. Yung Rods Gutierrez. Kahit hindi nyo imbestigahin yan. Soto. Ito naman, si Jinggoy. Masama rin ang loob at si Soto rin buntunan ng kanyang galit. Ito, pakita natin si Jinggoy Estrada. Sabi ni Bryce Hernandez, ayaw niya rito. Kayo na po ang Senate President noon. Bakit ngayon sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith? Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon nung nagsalita siya? Noong Tuesday, na ayaw niya bumalik dito sa Senado. Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa ayaw niya rito, nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Meron ba nagproprotection sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, noong si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa corruption. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. Okay. So, ito, si Jinggoy din. Wala naman tayong sinasabi na si Jinggoy walang pinanggalingan. Posible na si Joel din, mayroon na rin conviction yan, administrative case kay Ombudsman Carpio Morales. Pero hindi inano ng Senado. I mean, Pero sila vulnerable sila na. Vulnerable sila. Pero ang sinasabi nila, yung proseso. Yung proseso na hindi sinunod ni Soto. Nagiging subservient si Soto. Sinabi na nga natin dito na nagiging bata-bata siya ni Romualdez.
Pero paano ngayon, Soto? Yung amo mo ay nauna pa sa'yo. So, don't you think you are the next in line? Ha? Oo. Kasi si Romualdez has many followers. Pero nadali pa rin. Ikaw 15 ang 9 dalawa, tatlo lang ang Apat lang, naglilipat. Ha? Apat ang kailangan. Apat ang kailangan, baka kaya pala pinabiyansa ni Senator Bato na hindi ito noon type show. So, yan, galit yung mga kasama niya. Ito, si Bato de la Rosa, pakita din natin na hindi sila maayos kay Soto. Dismayado sila kay Soto dahil si Soto kasi hindi nagiging matino na Senate President. Parang nandoon pa rin siya sa school bukol or sa Itbulaga na you can do anything. Mr. President, since nabanggit mo na rin na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you are not the majority leader, you are the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day 1. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custodiya was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls because it was the trolls who were saying
something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Ano? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives, and the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Ito, talagang sinungaling ito si Soto. Hindi daw siya pumayag nung inano siya ni Martin or ang Congress. Hindi siya pumayag. Hindi ba pumayag ka na ibis ibalik mo sa Senate custody physically sa Senate, nakipag-compromise ka na doon sa PNP custodial center. That alone. Hindi ka, you're not circumspect or truthful, Soto. Doon naman sa, sa sinasabi ni Bato, parang nataalala tuloy namin na yung sobra kang daldal ng daldal, interview ng interview, ang hilig mo, pero yung mga salita mo, parang Escalera Brothers, walang parliamentary kaya kung Escalera Brothers yung mga pinagdadaldal mong style, wala ka talagang parliamentary protocol diyan sa mga pinaggagawa mo as Senate President, 'di ba? Pero dito, Sec G, yung sa House of Representatives nagpalitan ng liderato. Okay. Tapos sa Senate ngayon nagpalit, 'di ba? Pero nagkakagulo ngayon. Biglang dumating si VP Sara Duterte. Nako. Kasi parang inaapi yung minority bloc doon. Inaapi. Ano kaya epekto? Ngayon, come to the rescue yung, remember, si Vice President Sara is the second highest official. Higher than the Senate President. So, natural lang na parang mother hen ka. Kung may mga chicks ka na nakalat-kalat at natatakot dahil mayroong wolf yan sa tabi, siyempre ginagano ng mother hen. Inaakap-akap ni Vice President, and that's a sign of a good leadership. It's shows the future of our country under a mother hen who is gonna keep the people intact, take care of the people, unlike this person who wants to escape responsibility, itong McCoy Jr., na sinakripisyo niya si Speaker. Akala niya, maniwala ang tao na pag tinanggal si Speaker, ay tapos na. Pag tinanggal mo, mabuti sana kung tinanggal mo si Speaker, tinanggal mo lahat ng congressmen. Baka maniwala pa ang mga tao. Pero kung si Speaker lang, what would prevent Marcos na didiktahan niya si Boji D, tulad ng ginawa niya kay Martin Romualdez. Lahat naman nagawa ni Martin Romualdez, diktado ni Marcos Yung PI, do you really think initiative ni Martin yun? Makakakuha ba siya ng pera kung walang go signal pa ilalim si Marcos? Makakakuha ba ng release ang panabigay doon sa PI? Martin is not the DBM. Diba? Pangalawa, yung impeachment ni Sara. Do you really think walang sanction ni Marcos yan? Kunyari pa siya, I don't want impeachment. That is storm in the teacup. Puro siya daldal, pero ang pailalim niya, inutusan niya si Martin. Diba? Kasi kung talagang totoo siya, noon pa niya tinanggal si Martin. Na kung sinuway siya ni Martin na tinuloy pa rin ang impeachment at nagbigayan ng 150 million allegedly. Dapat noon pa niya tinanggal. Sabi niya,
punyeta naman, bakit ito si Martin, sinabi ko na na ayaw ko ng impeachment, pero tinuloy pa rin nila. Pero, moro-moro lang. So, ito lahat, yung pagtanggal niya kay Martin, that will not change everything. Or it will not change anything. Ang lumalabas lang, tinraidor niya yung tao na sumusunod lang sa kanyang mga utos. Yun ang totoo dyan. And do you really think the people who were loyal to Martin will take this sitting down in the House of Representatives? Do you really think that if there is somebody now who will file an impeachment, these people will toe the line and will not grant the impeachment up to the Committee on Justice? Mind you, Marcos, sooner or later, maybe in a few days, there will be people who will file an impeachment case against you. Ang dami mo ng kasalanan sa bayan, Marcos Jr. Oh. Okay. Okay. Okay, nako, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po sa inyo.